What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. And mag-update ulit tayo ng ating portfolio. Andito tayo ngayon sa graph ng PSEI. And as you can see, medyo may konting rebound na yung PSEI ngayon. And sana magtuloy-tuloy. Nasa 6,300 pa rin siya ngayon. Medyo nagsa-sideways na siya. And hopefully talaga tumaas na. So lipat tayo dun sa Excel file ko. So today is January 20, 2025. Nasa week number 65 na tayo. So 65 weeks na akong nag-i-invest sa Philippine stock market. So etong i-update natin is start from January 13 to January 20, which is ngayon. So likewise, hindi pa rin tayo nagka-cash in. And may na-receive nga pala tayong Citicorp na dividend na may amount na 220.5 and wala pa rin tayong binibiling stock. Most likely, sa sweldo na ako bibili. Sa, 20? Most likely sa 27 na ako bibili kasi doon pa lang yung sweldo ko. So, stock na na-sold, wala rin. And market value natin ngayon is 209,406.45. So, kung titingnan mo to, mula week number 61 hanggang week 65, pataas siya ng pataas. It's just crazy to see na basically wala naman tayong ginawa no? Pero yung every week tumataas except na itong week 65 medyo bumaba ng konti and ayun, tumaas na ulit siya. Nataasan niya pa yung week number 63. So yeah, it's just crazy to think na basically wala naman tayong ginagawa and mula week 61, mula December 16, kumita na tayo ng 9,000 pesos. Pero paper gain pa lang naman yan, no? Magiging gain lang naman talaga siya pag winidraw natin. Pero as of now, wala pa rin akong planong mag-take profit dito. So, yung unrealized gain natin or capital gains natin is nasa 21,277.79 na. And total dividend natin is 10,161.54. So, ito na yung ito na yung kabuuan ng natanggap nating dividend mula nung una tayong invest. So, in 65 weeks, meron na tayong 10,000 pesos na dividend. And total gains, basically, pinag-add ko lang tong dividend tsaka yung unrealized gain natin or yung capital appreciation natin. So, meron na tayong 31,439.33. And percentage naman, mula dun sa total na in-invest natin, kumita na siya ng 15% kasama yung dividends and capital appreciation. And ito naman yung average monthly dividend. So, ang average natin is 846.80. Hindi na masama, no? Every month nakakatanggap ka ng libreng 800 pesos. So, dividend lang to, no? And pag in-average naman natin daily, it's like almost 28 pesos daily sa dividends. And ito namang average daily gains. Nilagay ko lang to, pero kasama na dito yung sa digital banking ko kasi, ayun, araw-araw din naman kasi kumikita yan. So, most likely meron akong 50 pesos almost araw-araw. Not bad na rin. Then, dividends given, naka-red na yung Citicorp tsaka PPC. So, yan pa lang. I don't think magbibigay itong keeper ngayong January. Kasi hindi pa sila nagde-declare. So, most likely baka na to. Mga February, March, or April na tong keeper. And yung RFM naman, nag-declare na siya. And nasa 267.3 yung makukuha ko. So, expected overall dividend ng 2025 is 12,588.3. That is if hindi na ako magdadagdag, pero as I've said earlier, baka mga 27 magdagdag pa ulit ako. So, by dates, ito nakagawa na ako. And basically, yeah, as I've said, wala pa rin ako nabibiling stock ngayong January ko. So, blanco muna. So, ayun, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio natin. So, nandito na tayo sa comparison ng portfolio mula January 13, 2025 hanggang January 20, 2025. So, ngayon, isa na lang yung pula, yung Metrobank. A-REIT bumaba mula 16.58% naging 11.82% na lang siya. Feeling ko nagko-correct na lang to. Then Citicorp medyo tumaas mula 10.31% naging 12.44%. Then DMCI mula negative, no? Mula negative 1.7% naging positive 1.01% na siya. So ayun, green na siya sa wakas.
And GSM 6.4, 6.4 pa rin. Grabe, hindi man lang gumalaw itong galing. Isang linggo siyang hindi gumalaw. Then ICT mula 18.7% naging 19.85%. So tumaas siya. Then Keeper naman mula 13.73 naging 19.17% na. Nice. Then Metrobank negative 4.09% naging negative 3.96%. So at least tumaas din, no? Then DigiPlus 27.78% naging 29.9%. Konti na lang, 30% na ulit siya. Then Price 15.05% naging 10.47%. Medyo bumaba pala tong Price. Then RFM 12.64% naging 13.49%. Then Semirara 6.59% naging 9.79%. Ganda, no? Bumabawi na talaga yung Semirara. Feeling ko dahil to dun sa lumabas na news. And pag bumawi nga naman yung Semirara, sama na yung DMCI. So, eto yung news na feeling ko nagpabago or nagpaganda ng takbo ng Semirara tsaka DMCI. So, basically, nagkaroon ng record sales yung Semirara project ni DMCI, no? Kaya medyo gumanda yung takbo ng price ni Semirara and ayun, nadamay na rin si DMCI. So with all that, yun lamang. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please do like, comment, and subscribe para ma-notify ka dun sa mga susunod na mga updates ko. And from time to time pala, nag-upload din ako ng mga tutorials ko sa kung saan. Tulad nung nakaraan, nag-upload ako nung paano mag-unlock nung lock na virtual pag-ibig account. So ayun. So if interested kayo, please check the video out and thank you. See you next video. Bye.